Lumayas ka! Matinding kahihiyan ka sa pamilyang to. Hindi mo man lang pinag-isipan kung anong pwedeng mangyari sa pamilya natin. I'm sorry, Ma. Hindi ko po sinasadya. Huwag niyo naman gawin sa akin to. Onta, may bumukha ka bang hindi sinasadya? Lumayas ka na at maghanap ka ng matitirhan mo. Wala akong anak na kasing dumi mo. Ma, wala na ako ibang mapupuntahan, Ma. Please, Ma. Wala akong pakialam. Kung gusto mo, doon ka sa bundok. Mamuhay ka na mag-isa sa kubo ng Lola Deli mo. Pero dito, ayoko na, Laura. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay na to. Isa kang malaking kahiyan. Disgrasyada. Paano na ako ngayon? Alas 7:30 ng gabi ng Lunes, ang oras at araw ng isulat ko to. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako nga pala si Laura, taga San Gabriel. Medyo matagal-tagal na rin yung panahon simula nang makinig ako rito sa channel nyo at ang isa sa mga paborito kong kwento ay ang dalagang sinagip ng 2 binatang aswang. Tuwang-tuwa ako sa dami ng natutunan ko. Nalaman kong hindi lang pala ako yung may kakaibang karanasan sa buhay tungkol sa mga aswang. Kaya naisip ko, bakit hindi ko rin ibahagi ang kwento ko? Sana magkaroon ng tsansang mabasa niyo po ang sulat kong ito at mai-ere dito. Gusto ko po kasing mapakinggan niyo rin ang kwento ko. Para sa karamihan, ang salitang aswang ay bahagi lang ng kwento ng mga matatanda. Karaniwang sinasabi tungkol sa kanila ay mga masasamang nilalang ng gabi na kumakain ng tao para mabuhay. Pero kailanman ay hindi napatotohanan. Isa rin ako sa kanila. Yung naniniwala na hindi totoo ang mga aswang. Pero mula nung itinakwil ako ng pamilya ko dahil hindi ako pinanindigan ng lalaking nakabuntis sa akin, doon ko napagtantong totoo nga talaga sila. At hindi lang yun basta-basta. Dahil ang kwento ng buhay ko ay tungkol sa pagpapakasal ko sa pinuno ng mga aswang. Ella? Ella? Laura, kumusta ka na? Nasan ka ngayon? Sorry, Laura, ha? Hindi kita mapuntahan. Ano ka ba? Wala yun. Pero Ella, may pakiusap lang sana ako. Ano yun? Ano kasi pinalayas ako ni Mama sa bahay. Nandito ako ngayon sa kanto ng barangay natin. Wala pa akong kain simula kanina kasi pinagbawalan akong kumain ni Mama. Pakiusap ko lang sana kung pwedeng dyan na lang muna ako makitulog sa inyo. Kahit ngayong gabi lang, promise aalis din ako bukas. Pinalayas ka? Saan ka na ngayon titira? Nag-aaral ka pa, Laura. Third year college pa lang tayo. Paano ka na yan at yung magiging anak mo? Hindi ko alam, Ella. Kung bakit ba naman kasi ang gago ni George eh. Gusto naming dalawa to, hindi lang ako. Ngayon bumaliktad ng lahat. Iniwan niya ako sa ere. Laura. Hindi na ako makakapag-aral, Ella. Hindi ko na matutupad ang gusto kong maging teacher. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala akong ibang kakampi. Maski si Lolita, hindi na ako kinakausap. Akala ko siya yung magiging kakampi ko sa pamilya namin kasi kapatid ko siya. Pero hindi eh. Kung ano yung sinabi sa akin ni Mama, yun din ang sinunod niya. Kaya eto, mukha akong palaboy ngayon. Ay. Kung may magagawa lang sana ako. Pero alam mo kasi, sinabihan na din ako ni Mama kanina na kung sakaling kausapin mo daw ako na makikituloy ka rito. Sabihin ko daw na bawal. Ayaw raw niya kasing madamay yung pamilya namin. Alam mo, sinubukan ko namang magpaliwanag pero ayaw niyang makinig. Hindi naman madadama yung pamilya niyo eh. Isang gabi lang. Oo nga. Sinabi ko naman yan sa kanya. Pero ayaw niya pa rin. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba, Laura? Lahat gagawin ko para sa'yo. Ang kaso, hindi ko rin masaway si na Mama. Kasi baka pati raw ako palayasin niya. Ganun ba? Pasensya na kung
Pinipilit kita. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko eh. Tapos mukhang uulan pa ngayon. Gutom na rin ako. Salamat na lang, Ella. Maghahanap na lang ako ng matutulugan. Sandali, nasan ka? May pera ako ngayon dito. Sige, pupuntahan kita para makakain ka. Tatakas na lang ako rito sa bahay. Magpapaliwanag na lang ako kay mama pag uwi ko ng bahay. Laura, pasensya na kung ito lang yung magagawa ko sa ngayon. Hindi, ayos lang. Salamat. Nandito ako ngayon malapit sa karinderya ni na Aling Marites. Pasensya na talaga kung nadamay ka pa rito, Ella. Ano pang silbi kong kaibigan kung di kita tutulungan? Babawi ako, Laura. Sige na. Salamat ulit. Malamig at mahamog nung gabing yun. Amoy na amoy ko rin yung mga ulam na lalong nagpapakalam sa sikmura ko. Awang-awa ako sa sarili ko, Madam Venus. Pero naiintindihan ko na kasalanan ko rin kung bakit nandoon ako sa sitwasyong yun. Tulad ng mga nagpakatanga sa pag-ibig, nagmahal lang din naman ako. At alam kong minahal din ako ni George. Pero hindi ko inasahan na tatalikuran lang pala niya ako. Kaya naman mag-isa kong hinarap ang problemang dalawa kami ang gumawa. Laura! Ella? Ito po yung bayad ko, Manong. Salamat po. Hala, talaga palang pupunta ka. Baka mapagalitan ka ng mama mo. Ay, naku, wala akong pakialam dyan sa ngayon. Ang mahalaga yung maasikaso kita. Natatakot din kasi ako na baka kung ano yung mangyari sa'yo. Tapos tingnan mo, yan, wala ka pang kain. Tara, dito tayo sa karinderya kumain. Hindi ako nakapagsalita ng mga oras na yon, pero sa loob-loob ko, malaki ang pasasalamat ko na meron akong kaibigan tulad ni Ella. Hinayaan ko siyang kunin ang gamit ko na tinapon ni Mama at alalayan akong makapasok sa karinderya ni Aling Marites. Medyo marami-rami pa naman ang tao kahit 9:00 na ng gabi. Yung kaninang maingay na tawanan at kantahan na naririnig ko sa labas, nanahimik nung pumasok kami ni Ella. Sinalubong naman kami ni Aling Marites, ang may-ari ng karinderya. O Laura, Ella, kakain kayo? Opo sana, Aling Marites. Kung ayos lang po. Ayos lang naman. Ano bang kakainin nyo? Anong gusto mo? Kanin po tapos dinuguan. Dinuguan? Teka, pwede ba yun? Pwede naman siguro, no? Medyo nakikrave din kasi ako eh. Hindi ba makakasama sa'yo? Di ba ang sabi ng mga matatanda? Huwag kayo masyadong nagpapapaniwala sa pamahiin. Hindi naman lahat totoo. Hindi rekomendado ang dinuguan kung may sakit yung nagbubuntis o hindi luto. Pero huwag kayong mag-alala kasi ligtas naman yung pagkakaluto namin. Yun pala eh. Yun po ang gusto ko, Aling Marites. Sure ka ha? Oo naman. Huwag kang kabahan dyan. Sige. Ikaw ang bahala. Kanin lang din po sa akin tapos isang menudo. Tsaka isang soft drinks na rin po. Tapos yung kay Laura, bottled water na lang. Sige, ako nang bahala sa order nyo. Salamat po, Aling Marites. Salamat po. Naiwan kaming dalawa na tahimik, pero ramdam na ramdam ko yung mga titig ng mga tao sa loob ng karinderyang yun. Naiintindihan ko na. Konservative ang mga tao doon. Lahat sumusunod sa tradisyon. Lahat ay may sari-sariling paniniwala. Lahat may prinsipyo. At ako yung bumali doon. Hindi ko naman sila masisisi kung katulad ng pamilya ko, marumi na rin ang tingin nila sa akin. Pero nakakalungkot lang. Kasi alam kong walang ibang makakatulong sa akin noong mga panahon na yon, kundi ang sarili ko. O eto na, damihan mo yung kain mo, Laura ha? Nangangayayat ka na eh. Stress lang po ito. Hindi maganda sa mga nagbubuntis ang ma-stress. Baka makunang ka. Hindi naman po siguro. Nanay rin ako, Laura. At alam ko yung hirap ng pagbubuntis. Kaya mas mabuti na yung magpakasiguro ka.
kesa magsisi ka sa huli. Kung gusto nyo pa ng kanin, sabihan nyo lang ako. Hindi ko na padadagdagan yung bayad. Salamat po, Aling Marites. Ay, siya. Kumain na kayo riyan. Nagulat ako, Ella. Akala ko, katulad nila si Mama na ipagtatabuyan ako. Ibig sabihin lang nun, di lahat ng tao sa San Gabriel ay ayaw sa'yo. At saka kilala mo naman si Aling Marites, diba? Ilag yun sa tao. Tayo nga lang yung nagtsatsagang kausapin siya pag kumakain tayo dito sa karinderya niya. Kaya nga. Kumain ka na, dali. Para pagkatapos natin dito, sasamahan kitang pumunta sa kubo ng lola mo. Salamat talaga, Ella, ha? Nawawala na ako ng gana sa mundong to, sa totoo lang. Kaya salamat kasi hindi mo ako hinusgahan o iniwan sa ere. Kahit na alam mong pwede ka mapagalitan ng magulang mo. Okay na, Laura. Huwag ka nang magpasalamat, okay? At saka, para saan pa't magkaibigan tayo, di ba? Alam ko naman na kapag ako yung nasa sitwasyon mo, hindi mo rin ako pababayaan. Oo naman. Kaya tama na ang drama, ha? Kumain ka na. I mean, tayo pala. Ganado akong kumain noon kahit ramdam ko yung mga tingin sa akin at bulungan. Nang matapos kaming kumain, grabe ang pasasalamat namin kay Aling Marites dahil pinabaunan niya pa kami ng pagkain bago umalis. Saan na tayo ngayon? Hindi ko nga rin alam eh. Na-try mo ba ulit tawagan si George? Try mo kaya? Malay mo naman nauntog na sa katotohanan yung lalaki yon at may balak na siyang panindigan ka. Kilala mo si George, Ella. Alam mo, sana nga nakinig na lang ako sa'yo nung sinabi mong may iba pa siyang babae. Baka nun pa lang, nakaligtas na ako sa kanya. Tanga ka kasi. Wala na tayong magagawa ron. Pero at least ngayon, natuto ka naman na. Yun nga lang, nahihirapan ka. Ay, kung may magagawa lang talaga ako. Huwag mo nang isipin yun. Nandito na tayo eh. Sigurado ko bang dun ka sa kubo matutulog? Oo, wala akong choice eh. Hindi ba delikado dun? Paano kung mapahamak ka? Di ko alam. Di pa naman kasi ako nakakapunta ron. Ngayon ko pa lang din malalaman. Pero kung sakali mang delikado nga, bahala na. Kung oras ko naman na kahit anong gawin kong iwas, mapupunta pa rin ako doon, di ba? Baliw ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kala mo ba maganda yan? Bahala na nga. So, ano ba? Alam mo ba kung paano pumunta ron? Oo, sasakay tayo sa tricycle. Tara, hatid mo na ako sa sakayan. Kahit ako na lang pumunta. Pero pera muna ako ng pamasahe, okay lang? Bayaran ko na lang kapag nakabalik na ako dito sa barangay natin. Sasamahan kita. Delikado. Babalik din ako rito agad pag na siguro kung okay ka naman doon. Tara na. Tahimik naming nilakad ang papunta sa labasan ng San Gabriel. Doon kasi nakaparada yung mga tricycle. Pagkarating namin doon, tamang-tama na may isa pang tricycle na natira. Kuya, naghahatid po ba kayo ng pasahero sa gubat? Kumunot ang noon ng driver sa tanong ni Ella. Nagtataka kung bakit sa dinami-rami ng gusto naming puntahan, sa gubat pa. Pero hindi rin nagtagal ay tumango siya. Kaya nagpasalamat kami't sumakay na. Paano kaya ako maliligo dun? May batis naman yata. Pero yung pagkain mo or pagluluto, Di ko nga rin alam eh. Sabay kaming bumuntong hininga ni Ella. Tahimik ang biyahe. Pero unti-unti na rin naming nararamdaman yung lamig habang papalapit kami sa kagubatan. sigurado ko ba rito? Parang ang creepy ng lugar. Wala rin naman akong ibang matutuluyan. Ito na lang ang choice ko. Kesa naman nasa kalsada ako. Sige na, tara na. Kuya, hintayin niyo po ako. Babalik din ako agad. Ang dilim pala rito. May flashlight ka ba dyan?
Oo, eto. At saka magulat ka kung gubat to tapos hindi madilim. Lalo't gabi na. Ay, kung bakit mo naman kasi kailangan ka pang palayasin ng mga magulang mo. Pero teka, alam mo ba kung saan banda yung kubo ng Lola Deli mo rito? Hindi eh. Hala, paano na yan? Pwede namang ako na lang yung maghanap tapos umuwi ka na. Late na rin oh. Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Hindi yan. Baka ito na yung hinahanap natin. Hindi ko alam kung saang parte na yon ng kagubatan. Pero natagpuan namin yung kubo sa gitna. Medyo may kalakihan ito. Pero tama lang para sa isang tao. Sabay kaming lumapit ni Ella. Dinig ang pagtapak namin sa mga tuyot na dahon. Nang buksan namin ang kubo, madilim. Kaya tinapatan ni Ella ng flashlight ang paligid. Wala bang ano rito? Lampara o gasera bang tawag doon? Tingnan natin sa loob. Paano kaya natiis ni Lola na tumira sa ganitong lugar? Tapos mag-isa pa siya. Di ba nga? Dito naman talaga karamihan nakatira yung mga taga-barangay natin. Lumipat lang sila. Ewan ko. Wala naman kasi talaga akong pakialam dati sa usapan ng matatanda eh. Kailan ka pa magkakapake? Pag naranasan mo na? Siguro. Naalala mo yung sinabi ni Aling Marites kanina? Huwag daw maniniwala sa pamahiin ng matatanda. Mabuti na yung sigurado. At saka diba yung kapatid niya na dating albularyo ng barangay natin, naputulan ng dila kaya hindi na nakakapagsalita. Tapos lumipat pa ng kabilang bayan. Sabi nila, dahil daw yun sa mga aswang. Kaya nga ilag si Aling Marites sa mga taga-barangay natin dahil baka sinumpa rin siya. Malay ko, huwag na nga natin pag-usapan, kinikilabutan ako eh. Ayan, yan yung ayaw maniwala ha. Ano bang ine-expect mo? Malamang kikilabutan ako kasi nasa gitna tayo ng kagubatan, no? Ay sus, eto may gasera. Kaso, paano ba ito paiilawan? Try mo alugin, baka may gas pa. Tingnan mo rin kung may mitsa pa. Oo, meron pa. Akin na nga. Hoy, ikaw ha? May dala ka pang lighter. Nagyosi ka pa rin siguro, no? Minsan na lang. Ay, Diyos ko, bawas-bawasan mo na yan. Baka mamaya, ano pang mangyari sa magiging inaanak ko niyan? At sino may sabi magiging ninang ka nito, ha? Sira ka talaga. Ako lang yung pwede maging ninang yan, no? Tingin ko, pwede na to. Paano? Uuwi na ako, ah. Salamat uli, Ella. Mamimiss kita. Sana nga, magbagong isip na tita at pabalikin ka sa inyo. Kung hindi man, ayos na rin. Basta, makalayo na rin sa mga panghuhusga nila. Siya. Una na ako, ah. Mag-iingat ka rito. Ingat ka rin. Tahimik ang paligid nang makaalis si Ella. Ginamit ko yung gasera para tingnan ang buong kubo. May maliit na lamesa. May baul na pwedeng lagyan ng damit. May single bed na may nakatuping kulambo at may 2 bintana. Okay na to. Sinara ko ang mga bintana. Pinatong ang gasera sa tabi ng kama tapos humiga. Inayos ko yung kulambo kahit wala naman akong balak talagang matulog. Hindi ko rin alam kung paano. Ano yun? May pusa ba rito? Hindi na ako gumalaw. Pinakinggan ko lang yung mga tunog na naririnig ko. Ilang segundo lang tapos nawala. Kaso nakarinig naman ako ng yabag ng paa sa mga tuyong dahon sa labas. Mabagal. Paikot. Siguro hayop lang yun. Huwag ngayon. Pagod na ako. Ilang araw magmula nung gabing yon, palagi na akong nakakarinig ng kakaibang tunog sa gubat. Minsan parang may tunog ng tiktik, paglalagas ng dahon, yabag sa tuyot na dahon at kaluskos sa bubong. Hindi ko na napigilan ang sarili ko.
Madam Venus, nung gabing sinira na naman ang tulog ko. Bumangon ako sa kama at nagdesisyon na tignan kung ano ba yung palaging sumisira ng tulog ko. Di na ako natakot. Piko na lang ang nararamdaman ko. At nang buksan ko yung pinto ng kubo, doon tumambad sa harapan ko ang isang lalaki. Makisig, matipuno, maputi at gwapo. Sino ka? Magandang gabi. Magandang gabi rin. Anong ginagawa mo rito? Gabi na. Nakakatakot ka naman, kuya. Pasensya na, napadaan lang. Pauwi na rin kasi ako sa amin eh. Saan bang bahay mo? Sa kabilang dulo nitong gubat. May bahay pa sa gubat na to? Oo. Inabutan lang ng gabi, may dinaanan kasi ako eh. Ganun ba? Pasensya na medyo kinabahan kasi ako eh. Ilang araw nang maingay dito. Hindi ako makatulog na maayos. Ayos lang. Matagal ka na ba rito? Hindi. Sa lola ko tong bahay na to pero wala na siya. Panandalian lang yung stay ko rito. Wala kasi ako matulugan sa amin. Inalayas kasi ako eh. Pinalayas? Bakit? Kahihiyan daw ako sa pamilya. Nabuntis kasi ako ng ex ko tapos hindi pinanindigan. Ngayon, Buntis ka? Hindi ko alam kung weird lang siya nung mga oras na yun. Kasi nakita ko kung paano bumaba yung tingin niya sa tiyan ko. Pero bumalik din agad sa mukha ko nang makitang hinawakan at hinaplos ko ang tiyan ko. Napalunok ako. oo. Hindi ka pa ba uuwi? Pasensya na. Uuwi na ako. Wala yon. Ingat ka sa daan Teka, ano palang pangalan mo? Rafael, ikaw naman. Laura. Nagising ako sa malakas na ihip ng hangin at yung bintana na parang binubugbog ng ulan. Malalaki at malakas ang bawat patak. Kaya napabangon ako para sana piliting isara yung bintana nang marinig ko ang kaluskos ng daga na dumaan sa paanan ko. Dahilan para mapaatras ako't mapaupo. Shucks! Hayop! Congrats, Laura. Wala ka ng bahay, wala ka ng pamilya, tapos ngayon may daga ka pang kasama. Kailan ba matatapos ang pasakit na to? Please! Huwag ngayon. Napapagod na ako. Pagod na ako. Gusto ko na umuwi sa amin. Ilang araw na gano'n ang buhay ko. Nagtitiis sa mga lamok, sa ingay tuwing gabi, at sa mga araw na hindi ko alam kung challenge pa ba patungo sa magandang buhay o gustong sumuko na ako. Sa sobrang hirap, ayoko na talaga. Hanggang sa muli siyang nagpakita. Ano na naman ba yun? Di na ba talaga ako patutulugin ng mga to? Sino yan? Laura? Ikaw ba yan, Rafael? Ako nga. Gising ka pa ba? Mabilis kong kinuha ang gasera na nasa lamesa bago naglakad papunta sa pintuan. Nang buksan ko, bumungad sa akin ng lalaking may pinakamaamong ngiti. May hawak siyang bayong at mukhang nahihiyang nakaistorbo ng gabi. Nagising ba kita? Pasensya na ha. Hindi. Hindi naman. Bakit? May dala kasi akong mga prutas. Nakita ko tong mga mangga sa kabayaba sa daanan. Kumakain ka ba nito? Kinuha mo para sa akin? Oo. Pakiramdam ko kasi hindi ka pa nakakakain ng prutas dito eh. Oo, hindi nga. Pasensya ka na Kailangan mo pa akong dalhan ng ganito. Wala yun. Ako nga dapat na humingi ng pasensya kasi naistorbo na naman kita eh. Na naman? Oo, kasi nung una tayo nagkita, naistorbo rin kita. Oo nga pala. Pero ayos na yun. Patulog pa lang naman ako eh. Okay lang ba sa'yo to? O hindi ka tumatanggap ng mga galing sa hindi mo kilala? Ano kasi, hindi ako sanay. Ganun ba? Pasensya na. Pwede ko namang dali na lang itong mga to sa amin. Mukhang hindi ka pa nga talaga kumakain. Hindi ako gutom. Sigurado ka. Wala naman tong lason eh.
Uy, hindi ah. Hindi naman sa ganun. Nahiya lang ako kasi baka naistorbo kita, kinuhanan mo pa ako eh. Hindi, kunin mo na. Makain mo lang to, ayos na sa akin. Sige na nga. Pero gabi na. May pinuntahan ka na naman ba? Wala, pero sanay na ako sa gabi. Kung gusto mo, pwede kitang ayusan ng bubong bukas. May butas, di ba? Baka mamaya nababasa ka na dyan. Paano mo? Dumanan ko kahapon. Naririnig kitang inaalis yung timba ng tubig. Malakas yung ulan nun. Akala ko nga nasiraan ka ng gamit eh. Gabi na rin nun ah. Minsan lang ako lumalabas sa araw. Hindi ka ba kinatatakutan dito? Sanay silang wala ako. Sige na, umuwi ka na. Baka anong oras ka naabutan dito eh. Sige, matulog ka na ha. Good night. Good night then, Rafael. Isang araw noon, Madam Venus, nagulat na lang ako nang nakarinig ako ng tunog ng martilyo. Parang nagpupukpok. Bumangon ako at nagmadaling lumabas ng kubo. Doon ko siya nakitang nag-aayos ng bubong. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Magandang umaga, Laura. Pasensya ka na, nagising kita ha. Pinapalitan ko lang yung yero. Madali kang magkakasakit kung palagi nababasa yung sahig ninyo. Wala akong pambayad ha? Huwag mo na akong bayaran. Kaibigan mo naman ako, di ba? Siguro. Nag-agaan ka na ba? Crackers lang uli. Bus na yung sardinas eh. May dala akong lugaw. Lugaw? Niluto mo? Oo, kumakain ka ba? Oo naman. Sino ba namang hindi? Teka, may bawang konti. Pwede ko bang alisin ko muna yun? Bakit allergic ka? Yan nga yung nagpapasarap sa lugaw eh. Di lang ako sanay sa amoy. Parang ikaw yung buntis ah. Ikaw yung maselan eh. Medyo lang. Tikman mo na ha, tapos sabihin mo kung masarap. Masarap! Thank you ah. Walang aluman. Lagi ka bang nandito sa gubat? Parang wala kang trabaho ah. Meron akong community. Di lang ako tulad ng ibang tao. Anong ibig mong sabihin? Barangay ba? Barangay captain ka? Basta, mahabang kwento. Masayang kausap si Rafael. Magaan ding kasama. Maraming beses na niya akong dinadala ng pagkain. Minsan sinasamahan niya rin ako tuwing gabi, lalo na kapag naririnig ko yung mga kaluskos. Ganito ba talaga sa gubat? Maingay? Minsan, marami din naman kasing hayop dito. Sa gabi sila mas gutom, kaya tahimik pag umaga. Tama nga naman. Tuwing gabi lang naman ako naiingayan. Kala mo lagi may hinahabol eh. Natatakot ka ba? Minsan, pero mas nakakatakot yung katotohanan na maski isa sa pamilya ko, walang nagtangkang bisitahin man lang ako rito o kumustahin. Hindi ko inaasahan na sila pang pamilya kong tatalikod sa akin. Sino palang nagatid sa'yo rito? Yung kaibigan ko si Ella, Bakit parang di ko nakikita pumupunta dito? busy siya eh. Malapit na kasi yung pasukan. Lobat na rin yung cellphone ko. Wala namang kuryente rito. Kaya hindi kami makapag-usap. Ikaw, di ka ba mag-aaral? Paano kung buntis ako, di ba? Pwede naman yun ah. Marami naman siguro nakakapagtapos kahit buntis sila. How I wish. Kung hindi lang sana judgmental yung mga tao sa barangay namin, baka ngayon, 4th year college na ako. Teka, nasa na ba yung tatay ng anak mo? Ayun, gumagawa ng bago sa ibang babae naman. Rafael? Wala lang. Ang weird mo minsan. Ayos lang maging weird. Mas delikado yung mukhang normal. Touché. Minsan, mas mabait ang gubat kaysa sa mga tao. Bakit mo nasabi yan? Kasi ang gubat, kung titiran mo, tinatanggap ka. Di ka huhusgahan. Kahit gaano ka pa kakaiba. Bakit? Tinanggap ka rin ba ng gubat? Oo. Wala naman kasing ibang tumatanggap sa amin eh. Sa amin? Basta sa susunod, ikikwento ko.
Isang umaga, wala akong magawa. Kaya napagdesisyonan kong magligpit na lang ng mga gamit ni Lola Deli. Dahil nga matagal nang hindi natitirahan ng kubo, matagal na rin simula nung huling nalinisan yon. Na sana, hindi ko na lang ginawa dahil sa natuklasan ko. Ang dami yatang ipis dito. Kung may multo man dito sa kubo, sure ako ipis din siya. Hala, diary ba to? Anong pinagsasasabi mo dyan? Oy, loko ka! Hindi ka man lang kumatok? Gusto mo ba ako manganak ng wala sa oras? Well, surprise! Namiss kita, bawal ba yon? Ano ba kasing ginagawa mo? Sana man lang nagpasabi, no? Sorry na, bukas kasi yung pinto eh. So ayun, pumasok na ako. Ewan ko sa'yo, high blood din ako. Ay nako, wag mong iniiba yung usapan, girl. Ano bang pinagkakaabalahan mo rito? Wala. Mag-aayos sana ako kasi ang alikabok eh. Kaso binabahing ako. Tapos eto, may nakita akong notebook. Kay Lola yata. Halata naman no. Eh, siya lang naman mag-isa yung tumira dito. Buksan natin? Mamaya na yan. Asikasuhin mo muna to. Binilhan kita ng pagkain. Pang stocks mo. Sorry nga pala kung ngayon lang kita nadalaw ha. Ngayon lang kasi ako nakaluwag-luwag sa oras. Wala yun. Kala ko nga wala ka nang paki sa akin eh. Baliw, pwede ba yon? Kambal tuko tayo tapos pababayaan kita? Tinawanan ko lang nun si Ella. Alam ko naman kasing hindi niya ako pababayaan. Laking pasasalamat ko nga na siya yung naging best friend ko. Literal na sa hirap at ginhawa, magkasama kaming dalawa. Biscuit, crackers, tubig, bigas, mga pwedeng ulamin, yun ang dinala niya para sa akin. Tinulungan ko na siyang ayusin yon sa box na dala niya, nalalagyan ko raw. Pagkatapos ay umupo kami sa mesa para tignan ang notebook ni Lola. Adelina C. Revilla, 1967. Kubo ng Gubat, San Gabriel. Nakakatakot naman to. Agosto 21, may dumating na naman kagabi. Hindi ko nakita ang itsura, pero alam kong siya yun. Sinunog ko ang dahon ng sambong sa tapat ng bintana. Sambong? Pampaihi yun, di ba? Abay, ewan ko. Ano bang alam ko sa mga ganyan? Pinainit ko ang asin. Nilagyan ko ng bawang ang pinto. Hindi siya pumasok, pero alam kong nasa labas lang siya buong gabi. Weird. Akala ko pa naman love story mababasa natin. Ganun kasi kay mama, story nila ni papa. Pero dito sa lola mo, pang horror te. Kinikilabutan na nga ako eh. Agosto 23. Kung totoo man siya o hindi, hindi ko na to kwento. Kwento na lang siya ng mga taong ayaw makinig. Kung mabasa mo to, mag-ingat ka. Minsan, ang gubat ay hindi lang basta gubat. Chill lang naman ako sana. Pero bakit parang ayoko nang lumabas dito? Tinitigan pa namin yung huling page. Wala nang sulat, pero may guhit ng punit. Parang may tinanggal o baka may ayaw nang sabihin. Sana grocery list na lang to. Eto pa. Huwag mong hayaang kainin ka ng gabi. Minsan, hindi ka na babalik kapag nalamon ka na nito. Nakakakilabot. Hindi ko alam kung mas safe ba ako rito o mas madali lang akong pulutin kung sakasakali. Uy, kung maging aswang ka, pwede bang ako lang yung unang kagatin mo? Ayoko naman ng stranger danger. Baka ikaw pang may lahi. Mas madaldal ka sa demonyo. Tinawanan lang namin yun ni Ella. Pero sa loob-loob ko ng mga panahon na yun, kinakabahan ako. Hindi ko nga maipaliwanag kung bakit. Tuwing gabi rin lagi kong napapanaginipan si Lola. Sinasabi niyang mag-ingat ako. Kaso hindi ko naman alam kung saan ako mag-iingat. Kaya nung pumunta ulit si Rafael sa kubo, hindi ko na napigilang magtanong. May tanong ako. Ano yun?
Naniniwala ka ba sa sumpa? Depende. Sumpa ba talaga o tinatawag lang na sumpa kasi hindi naiintindihan ng tao? May nabasa kasi ako nung nakaraan sa lumang notebook ni Lola. Parang kwento, pero parang hindi rin. Pakiramdam mo totoo? Alam mo ba yung mga nilalang nagising sa gabi? Marami silang klase at anyo eh. May connection ba yun sa gubat na to? Tingin mo, Hindi ko alam. baka malapit na yung sagot. Hindi mo lang masyadong iniisip. Hindi ko alam kung sinusubukan niya lang akong takutin o kung may gusto siyang sabihin na hindi pa niya kayang sabihin. Pero simula nung gabing yun, mas madalas ko nang marinig ang kaluskos tuwing gabi. Mas madalas ko na rin mapanaginipan ang mga mata ni Lola. Parang may gusto siyang sabihin, pero di ko malaman kung ano. Akala ko gutom na gutom ako, pero hindi ko pa rin pala to kayang ubusin. Dinalan lang kita ng pwedeng itago kahit na hindi malamig yung panahon. Nalapit nang mag-expire yung sardinas kaya ito, sinabay ko na rin. Baka expired na nga, tapos trip mo lang akong patayin kapag nakain ko. Kung gusto kitang patayin, di sana hindi sardinas ang gagamitin ko. Valid? Rafael, pwede kang umupo. Hindi ako nangangain ng tao, no? Ayaw lang kitang istorbohin. Wala siya. Hindi ka istorbo. Isa ka nga sa mga dahilan kung bakit di ko pa sinusunog tong kubong to sa inis May silbi naman pala ako. Bakit ba lagi mo akong pinupuntahan dito? Hindi ka ba napapagod na lagi mo na lang akong pinagsisilbihan o dinadala ng kung ano-ano? Hindi naman. Natutuwa nga ako kapag kinakausap kita Ang gaan mong kasama. Napapatawa mo ako. At saka mukha kasing kailangan mo rin naman ng kausap. Siguro nga. Ganon ba ako kalungkot sa tingin mo? Oo. Pinakwil ka tapos tinalikuran ka pa ng mga taong akala mo aalalayan ka. Nakakalungkot nga yun. Buti ka pa marunong makiramdam. Minsan nahihirapan na rin ako Sa totoo lang, kung hindi kita nakilala, baka binalik ko na kay Lord yung buhay ko. Pagod na ako. Tapos, lumalaki na rin tong tiyan ko. Di ko alam kung paano siya palalakihin. Natatakot ako kasi nakikita ko kung gaano kasakim yung mga tao sa panahon ngayon. Buti nandyan si Ella. At ikaw, kayo yung nagpapagaan sa buhay ko. Pareho tayo. Ramdam ko na wala nang say-say yung buhay ko. Alam mo, buti nga dumating ka rito sa gubat Hindi ko hiniling, pero binigay. Sa tingin mo, ano kayang purpose ng lahat ng to? Hindi ko alam. Hindi ko rin sigurado. Pero isa lang ang masasabi ko. Masaya akong nakilala kita, Rafael. Ako rin, Laura. Salamat kasi hinayaan mo ako makilala ka. Wala ka bang pamilya? Meron, pero iba sila mag-isip Parang ako rin. Di ko alam kung bakit mas matimbang para sa kanila yung pangalan nila kesa sariling anak nila. Hayaan mo, nandito naman ako. Kung gusto mo, pwede tayo maging pamilya. Bakit hindi? Bakit nga pala paborito mo yung dinuguan? Ilang araw nang yun ang pinapaluto mo Cravings, comfort food? Hindi ko rin alam. Masarap kasi Bakit? Bawal ba sa'yo? Hindi ko kinakain yun. Religious reasons? Sabihin na lang natin na sanay na ako sa lasa ng dugo. Okay. Huwag kang magalala, hindi ako baliw. Hindi naman agad yun ang iniisip ko, no? Ayos lang yan. Minsan, mas okay nang hindi mo agad malaman ang lahat ng bagay. Dahan-dahan lang. Ewan. Sanay na akong biglaan lahat. Parang biglang sipon. Hindi mo man lang mararamdaman, nandiyan na pala. Ganon din yung pagbagsak ko sa buhay. Parang kinabukasan lang. Wala na lahat. Hindi ka naman bagsak Maaaring papunta ron pero hindi pa at may pag-asa ka pang magbago. Same thing. Pareho lang masakit. Alam mo ba,
karamihan sa atin, pinipiling maging halimaw. Hindi dahil yun ang gusto nila, kundi yun lang ang natitirang paraan para hindi ka kainin ng mundo. Parang ako lang. Hindi ka naman halimaw, Laura. Pero pakiramdam ko, ganun ako eh. Sa mata ng pamilya ko, sa mata ng barangay, sa sarili ko minsan. Ang halimaw ay yung tipong pag tumingin ka sa salamin, hindi na ikaw yung makikita mo. Pero kahit ganun, alam mo ikaw pa rin yun eh. Hindi ko alam. Parang araw-araw, hindi akong nawawala sa sarili ko. Kung ganun, gabi ka dapat. Kasi ang gabi, hindi kailangang makita para lang masabing totoo. Pwede ka pala minsan. May mga gabi lang talaga na hindi tahimik. Kaya kailangang mas mag-ingay para hindi ka kainin ng isip mo. Rafael? Hmm. Salamat ha. Para sa naman yan. Kasi minsan lang yung katulad mo na kahit sobrang gulo ko ngayon, pakiramdam ko okay pa rin ako. Di mo kailangan maging ayos para manatili ako. Nandito lang ako palagi kahit maging magulo ka pa. Hindi ko alam pero napakasarap marinig nun. Kaya naman nanatili yun sa isip ko at parang sirang plakang paulit-ulit kong naririnig. Isang madaling araw, may narinig akong kakaibang tunog at kalabog sa pinto ko. Rafael? Ikaw ba yan? Takot na takot ako ng mga oras na yon, Madam Venus. Wala akong ibang kasama kundi sarili ko lang. Wala rin naman akong mahihingian ng tulong dahil wala namang malapit na bahay sa akin. At sa totoo lang, doon ako unang nag-overthink na baka totoo yung mga kwento ng matatanda. Baka nga totoong may aswang. Lord, huwag ngayon. Ako lang po mag-isa. Rafael, alam ko, hindi mo ako naririnig pero sana nandito ka. Muling kumalabog ang pinto. Ng mga oras na yon, tinawag ko na lahat ng santo na pwedeng tawagin. Ang bilis ng paghinga ko at para akong malalagutan ng hininga. Sabi ko nga nun sa sarili ko, kung yun na ang oras ko, handa na akong ibigay ang sarili ko. Gusto ko na rin namang magpahinga dahil pagod na ako. Lord, sorry. Ma, Lolita, I'm sorry. Bumangon ako kahit nararamdaman ko na yung sakit ng tiyan ko. Tapos nalapitan ko yung itak na iniwan ni Rafael nung minsan siyang tumambay sa kubo. Ang sabi niya sa akin noon, para daw maprotektahan ko ang sarili ko. At saka ako lumabas ng kubo. Tahimik ang buong gubat. At tanging ingay ng mga kuliglig lang ang maririnig mo. Hanggang sa... Laura! Laura! Mm-hmm. Ayos ka lang ba? Rafael, ano ginagawa mo? Ano nangyari sa binti ko? Kalma lang, Laura. Nalagyan ko lang ng dahon yan. Pasensya na nahawakan na kita kanina. Naabutan ko kasi yan ng dugo eh. Pero, kagabi, Rafael, kagabi, may nanggulo dito kagabi. Hindi ko alam ang gagawin ko, pero, basta, takot na takot ako, Rafael. Oh, shh. Laura, tahan na. Hindi ko alam yung gagawin ko. Sobrang helpless ko. Wala man lang ako nagawa para protektahan ang sarili ko. Ganun pa talaga rito. Yun yung dahilan kung bakit binabantayan ko yung kubat. Dahil sa ganun. Pero huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Naisip kong kung ayos lang sa'yo, dito na ako matutulog mamaya para mabantayan ka. Ano ba sila, Rafael? Totoo ba yung sinasabi ni Ella na may aswang sa lugar na to? Kung sasabihin ko ba sa'yong oo, maniniwala ka. Hindi ko alam, pero hindi ko rin maintindihan kung bakit meron tulad nung kagabi. Hindi sapat na sasabihin ko sa'yong meron kung hindi naman yun ang pinaniniwalaan mo. Kaya hindi ko ipipilit sa'yo, Laura. Pero kung pakiramdam mo namang baka meron, mata mo na ang magsasabi sa'yo ng totoo. Natahimik ako ng mga oras na yon. Ramdam ko rin ang pagtayo ng mga balahibo ko. Hindi naman ako mahirap pumick up, kaya naintindihan ko agad na ang gusto niyang sabihin ay meron. Pero mas okay kung makikita ng mga mata ko mismo para malaman ko kung talagang totoo.
At ang totoo niyan, Madam Venus, ayokong malaman. Duwag ako. Wala akong alam kung paano lalabanan o haharapin ang mga tulad nila once na nasa harap ko na sila. Pero hindi ko na lang sinabi kay Rafael. Kinagabihan, tinupad niya yung sinabi niya. Sa kubo nga siya natulog kasama ko. Sa sahig siya natutulog, banig ang sapin. Habang ako naman nakaupo sa mesa habang hawak ang dahon ng lagundi. Tahimik nung gabing yun, pero hindi ako makatulog. Hindi lang siguro ako sanay na may kasama. Pero natigilan ako dahil sa isang bagay. Si Rafael, tahimik at mahimbing na natutulog. Pero may kakaiba sa kanya. Kaya naman tahimik akong lumapit at umupo sa tabi niya. Doon kong napansin na malamig ang kamay niya. Hindi matigas kundi malamig talaga. Kaya lumapit pa ako, tinitigan siya sa muka. At doon ko nakita ang pulang mata niya. Nakapikit, pero malinaw na namumula ang ilalim ng talukap nito. Parang may apoy sa loob. Doon na ako napaatras at nabitawan ng dahon. Hindi totoo yan. Pagod lang siguro siya. Ilaw lang yan. Kasera, pero wala namang ilaw. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako nakagalaw sa kinauupuan ko at hindi rin ako nakatulog. Simula nung gabing yun, napuno na ng tanong ang utak ko. Parang walang nangyari. Nagawa pang magpakain ni Rafael ng manok, mag-igib ng tubig mula sa batis, at tabihan lang ako sa loob ng kubo habang tahimik akong kumakain ng niluto niya. Parang wala lang sa kanya ang lahat. Samantalang ako, gulong-gulo. Masakit pa ba yung sugat mo? Medyo. Lalagyan ko ulit mamaya ng dahon. Salamat. May nararamdaman ka ba? Parang matamlay ka. Hindi ka naman mukhang may sakit. Wala, kulang lang siguro ako sa tulog. Kung gusto mong umidlip mamaya, babantayan kita. Kaya kung mapuyat ka palagi, lalo na dalawa na kayong pinangangalagaan mo ngayon. Hindi ako nakasagot agad, pero umiling ako. Ayokong matulog. Gusto kong manigurado na hindi ko mapapalampas ang kahit anong kakaiba sa kanya. Pero sa totoo lang, Madam Venus, pagod na rin ako. Noong hapon, naabutan ko siyang may pinupukpok na kahoy sa labas ng kubo. Kaya hindi ko maiwasang di puntahan. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang marinig yung tibok ng anak mo? Ha? Pwede mo subukan. Rafael, may narinig akong tibok. Ang bilis! Buhay siya! Buhay siya at malakas ang loob niya. Parang nanay niya. Ewan ko ba? Baka dahil sa pagod o baka dahil noon ko lang talaga naramdaman na may buhay sa loob ko. Pero napaiyak ako noon. Ano kung maging katulad siya ng nanay niya? Na ayaw ng mundo. Na walang kahit sinong may gusto. Hindi mo kailangang patunayan kahit kanino na karapat-dapat ka, Laura. Hindi mo kailangan ng pahintulot nila para mabuhay. Natahimik kaming dalawa. May kung anong bigat na naramdaman ako sa dibdib ko. Pero kasabay nun, may gumaan din. Rafael? Kung aalis ako, magiging ligtas ka pa rin ba? Hindi ko iniisip yun. Pero iniisip ko. Gusto mo bang umalis? Hindi ko alam. Pero gusto ko ng lugar kung saan hindi ko kailangang magpaliwanag araw-araw kung bakit ako nandito. Laura. Aaminin ko, natakot ako nung nakita kong namumula yung mga mata mo kagabi. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ka, Rafael. Kung ligtas ba ako o mas mapanganib pa itong pinasok ko kaysa sa mga salitang binabato sa akin ng nanay ko. Pero kahit na may takot ako sa'yo, mas takot pa rin akong bumalik sa mundong alam kong wala na naghihintay sa akin. Hindi ka aalis? Hindi ako sumagot agad, pero tumango ako. At nun lang ako ulit huminga ng malalim. Mananatili ako, kahit sandali lang. Hanggat sa kaya ko. Laura,
Gaya ng sinabi ko, ikaw lang ang nagparamdam sa akin ng ganito. Ikaw lang yung gagawin ng lahat umayos lang ang kalagayan ko sa lugar na to. Kaya hindi kita iiwan. Dito lang ako sa tabi mo. May gusto akong aminin sa'yo. Alam kong nakita mo na kagabi pero gusto kong sa akin mo mismo marinig. Ang ano? Hindi ako tao, Laura. Aswang ako. At hindi lang basta aswang. Pinuno ako ng mga lahi namin. Parang nanlamig ang bato ko. Hindi siya gumalaw. Wala ring pagbabanta. Pero ramdam ko yung bigat sa boses niya. Ibig sabihin lang nun, totoo yung sinasabi ni Ella. Hindi lang kwento ng matatanda. Hindi chismis, hindi haka-haka. Dahil ng mga panahong yon, nakatayo siya sa harapan ko. Sa kabila nun, hindi ko alam kung bakit ito pa rin ang lumabas sa bibig ko. Kahit ano ka pa, Rafael, hindi pa rin kita iiwan. Pero akala ko sapat na yun, Madam Venus. Akala ko makakatulog na ako nung gabing yun. Pero hindi pa pala. Ginugulo pa rin ako ng utak ko dahil may gusto akong marinig at kahit anong pikit ko, hindi pa rin tumitigil. Laura, Hmm? kung tatanungin mo ako ngayon, handa naman kitang sagutin eh. Tungkol saan? Tungkol sa akin, Sigurado ka bang gusto mong marinig? mas gusto ko kaysa hindi ako patahimikan ng utak ko kakaisip. Yun lang ang gusto ko marinig. Bakit? Ano ba yung gusto mong malaman? Kung bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako pinapatay. Akala mo ba hindi ko yun naisip? Sa dami ng pagkakataong pwede. Yung unang gabi mo rito, yung mga panahon na mahina ka, yung mga gabing wala kang lakas, hindi pa naginip, wala kang magawa dahil hindi mo kontrolado ang sarili mo. Bakit nga ba hindi ko nagawa? Ewan ko. Pero kasi sa tuwing nakikita kita, lagi akong binabalik sa isang gabi. Anong meron sa gabing yun? Nung bata ako, may mag-ina ako nakasalubong sa gubat. May mahabol sa kanila na kagaya ko, mga aswang. Sugatan yung babae, habang yung anak, halos wala ng buhay. Tinulungan ko sila. Imbis na makiisa sa mga kalahi ko, binalik ko sila sa barangay. Ano nangyari? Binantayan ko sila ng ilang buwan. Hanggang sa isa-isang may nawawala sa barangay nyo. Sila ang tinuro na nakipagsabuatan sa mga halimaw kaya sinunog yung bahay nila habang natutulog sila. Sinunog sila? Oo. At wala akong nagawa kundi manood. Gustuin ko man silang sugurin para lang bawiin ang buhay na gaya ng ginawa nila dun sa mag-ina. Hindi ko magawa dahil ayokong suwayin yung prinsipyo ko. At dun ako nangako. Nangako ng ano? Nangako ako na hindi ako kakain ng tao. Na kung may hawak lang akong kapangyarihan, gagamitin ko para pigilan ang lahi ko. Kahit ako lang. Kahit wala nang sumunod. Kaya ka naging pinuno? Hindi. Dahil wala rin naman akong karapatang tumanggi. Dating pinuno ng mga aswang ang papa ko. At pinasa yun sa akin. Bago sila namatay, sinabihan ako ni papa na mga akong ipagpapatuloy ko ang lahi namin. Pero hindi ako nangako. Dahil alam kong ako rin naman ang lalabag dun eh. Kaya nang hinirang na ako, ang unang-una kong ginawa ay palitan ang batas namin. Na walang kakain sa mga tao. Kaya itong gubat, naging sagrado para sa lahi namin. Dahil yung mga hayop dito, yun lang ang tanging pagkain namin. Kaya ka ba laging nandito tuwing gabi? Kasi binabantayan mo ako? Alam ba nila? Oo. At nung isang gabi, ang unang warning nila. Paano ka? Baka ikaw ang puntiryahin nila. Hindi naman ako takot, Laura eh. Nangako rin ako sa sarili kong hanggat kaya ko poprotektahan kita. Pero Wala nang pero. At sana kung dumating ang oras na makita mo ko sa pinakamaitim kong anyo, sana maalala mo tong gabing to, maaalala ko. Laura. Tahimik kami ng mga oras na yon, pero hindi natakot ang nararamdaman ko. Parang
may iba. Yung uri ng katahimikan na hindi mo maipaliwanag, pero alam mong may mangyayari. At hindi ko na rin alam kung sino ang unang lumapit. Basta't nung magdikit ang labi namin, parang tumigil ang buong paligid. Rafael, Pasensya ka na. bakit? Dahil gusto kitang mahalin. Kahit alam kong hindi dapat. Dahil kahit hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat, sigurado ako sa nararamdaman ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Takot lang ako na baka isang araw, makita mo yung pinakapangit na bahagi ko at tumakbo ka rin kagaya ng iba. Hindi ako tatakbo. Pero wag mo akong turuang masanay sa'yo kung balang araw iiwan mo rin ako. Hindi kita iiwan, Laura. Sa ngayon. Pero ako, sanay na akong maiwan. Kaya kung isang araw magbagong isip mo, sabihin mo na agad. Para hindi ko nahahayaang mas lumalim pa yung nararamdaman ko. Hindi mo kailangang itulak ang sarili mo palayo. Kung pipiliin mo akong paniwalaan, mananatili ako. Sa ngayon, sapat na yon. Mahal kita, Laura. Ako din, Rafael. Mahal din kita. Hayop. Araw-araw na lang? Hindi to pusa. Rafael? Hindi mo ako ginaganito kagabi. Sana hindi ikaw yan. Diyos ko. Ano ba to? Akala ko sanay na ako sa gabi, Madam Venus. Pero yung ganun, alam kong hindi na yun bastang ingay lang. Para na akong kinukulong sa takot. Sumakto pang hindi ko kasama si Rafael. Laura. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Hindi na to normal, Rafael. Hindi na to basta hayop lang sa paligid. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. Takot na takot ako na baka pag pumikit ako, hindi na ako ulit magising. Kaya nung pinuntahan ako ulit ni Rafael pagtapos ng gabing yun, kinumpronta ko siya. Laura. Pumunta ka ba rito kagabi? Hindi. Nasa dulo ako ng ilog. May narinig ako. May kumagaya sa boses mo. Paramdam lang yan. Alam na nilang hindi ka bisita dito. Bakit? Ano bang gusto nila? Ako. Bakit ikaw? Kasi pinipilit kong baguhin ang batas. At alam nila ngayon, ikaw ang dahilan. Anong gagawin natin, Rafael? Huwag ka mag-alala hanggat nandito ako, ligtas ka. Pero paano ka? Kaya akong sarili ko, Laura. Sinamahan ako ulit ni Rafael na matulog sa kubo nung gabing yun. Pero hindi na tulad ng dati yung ingay. Mas malala. Parang may gustong pumasok. May gumagapang, may nagbubungkal, may sumisit-sit sa labas. May tunog ng tik-tik na paikot-ikot sa bubong. Ramdam ko na rin ang bigat sa dibdib ko. Yung sikip ng tiyan na parang may tumutusok hanggang sa... Sino yan? Laura, bilis! Buksan mo! Ella, anong ginagawa mo rito? Ano nangyari? May nawawala sa barangay. Si Mang Rowen. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik. Ano? Saan siya huling nakita? Ang sabi ng asawa niya, nagpunta daw sa likod ng ilog. Nanghuli ng isda. Tapos may narinig daw siyang sigaw. Pagdating niya ron, wala na. Naiiwan na lang yung lambat. May dugo. Laura, may mali. Hindi na to basta hayop. Hindi to normal. Kalma lang. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Baka marinig tayo. Pero totoo to, Laura. Baka tayo na yung kasunod. Baka tayo na yung kunin. Pumasok ka muna. Hindi safe sa labas. Kinakabahan na ako, Laura. Hindi ko na alam kung ano yung totoo.
Nung mga oras na yon, hindi ko alam kung anong mas nakakakilabot. Yung sigaw sa gubat o yung takot sa mata ni Ella. Kasi kahit anong pilit kong sabihing ligtas pa kami, parang may mga matang nanonood sa dilim. Walang lalabas ngayong gabi. Sino yan? Si Rafael. Akala ko, mag-isa ka lang dito. Ikaw yung lalaki, di ba? Kilala mo si Rafael? Hindi. Pero noong nakaraan dapat pupuntahan kita rito eh. Hindi lang kasi si Mang Roel yung nawawala, Laura. Pangatlo na siya. Tapos, gabing-gabi na nun, may humabol sa akin. Pero hindi ko matandaan kung ano. Pero siya yung tumulong sa akin para makalabas sa gubat. Rafael, Anong ginagawa niya rito, Laura? si Rafael ang nagbabantay sa akin dito, Ella. Nagbabantay? May naririnig din ako rito. Pero ngayon, mas malala. Mas maingay. Laura, hindi kaya siya yung nasa diary ni Lola Deli? Alin? Yung nagbabantay sa kanya tuwing gabi. Yung... Hindi ko alam, Ella. Baka siya. Oo, baka naman hindi. Kung ganun... Ha? Umalis na tayo dito, Laura! Aswang yan! Papatayin niya tayo! Baka siya yung kumuha sa mga... Kumalma ka, Ella. Maririnig ka nila. Hindi ko kayo sasaktan, kaya hindi mo kailangang matakot sa akin. Pero tingin ko kailangan mo magpalipas ngayon dito ng gabi. Delikado sa labas. Hindi biro ang ingay nila ngayon. Huwag kang maglala. Sa labas ako magbabantay. Pero Rafael, Takot sa akin ang kaibigan mo, Laura. Naiintindihan ko yun. Basta ang malaga, ligtas kayo. Ako na sa labas. Dito lang kayo, ha? Bakit mo siya pinatuloy rito? mabait si Rafael, Ella. Siyang nag-aalaga sa akin dito. Siyang nagpoprotekta sa akin. Pero aswang siya! Oo, pero anong pakialam ko? Siya lang ang kakampi ko rito. Kung wala siya, baka mas nauna niyo pa akong nabalita ang nawawala o baka patay na. Laura, Natakot din ako nung una, Ella. Pero mas matimbang sa akin yung panahon na sinasamahan niya ako. Nung panahong wala miski isang nandito para sa akin. pero nandito naman ako sinusubukan ko namang puntahan ka pa rin kahit papaano. Pero sa mga gabing mas kailangan ko, sa mga gabing takot na takot ako dahil hindi ko alam kung bukas ba magigising pa ako. Sinong nandyan para sa akin? Ikaw ba? Hindi. Si Rafael lang. Nagpapabilog ka sa kanya, Laura. Huwag muna tayong mag-usap, Ella. Hindi mo naman ako maiintindihan kahit anong paliwanag ko eh. Pinuntahan kita rito kasi alalang-alala ako sa kalagayan mo. Nagmakaawa ako kina tita na ibalik ka na sa inyo dahil delikado ka na sa gubat na to. Tapos ganito, eto lang yung gagawin mo sa akin. Pinipili mo pa yung halimaw na yun kaysa sa pagkakaibigan natin. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Kung ganun, aalis na lang ako. Wala rin naman ako mapapala rito eh. Teka, delikado. Mas delikado kang kasama, Laura. Hindi na ikaw yung kaibigan ko. Saan ka pupunta? Aalis na. Hindi ko masikmurang makita siya. Delikado. Wala akong pakialam. Napaupo ako sa kahoy na upuan habang sunod-sunod na bumagsak ang luha sa pisngi ko. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ng mga oras na yun, Madam Venus. Pero ang alam ko lang, hindi lang simpleng kaibigan ang nawala sa buhay ko, kundi kapatid rin. Alam ko namang hindi agad maiintindihan ni Ella ang sitwasyon ko dahil hindi naman niya nakasama si Rafael gaya ng pinagsamahan namin. Ang masakit lang ay yung tinalikuran namin ang isa't isa sa panahon na dapat magkakampi kami. Pagising ko, wala na si Rafael. Sobrang tahimik nung umagang yun. Hindi ko alam kung nakabalik ba ng maayos si Ella sa barangay. Hindi rin ako pinayagan ni Rafael lumabas dahil malaki na ang tiyan ko. Nung tumayo ako para sumilip sa pintuan, nagulat ako sa aninong dumaan. Sino yun?
May dahan-dahang lumitaw mula sa likod ng puno. Matandang lalaki. Balbasarado, lukot ang muka. May hawak na tungkod. At ang pinaka nakakapagtaka, may pilat siya sa bibig. Parang may sugat na hindi na gumaling. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa akin, diretsyo. Para bang sinusuri ako. Pasensya na po. Kilala niyo ba si Rafael? Hindi siya tumango, hindi rin umiling. Iniabot lang niya yung maliit na papel mula sa loob ng bulsa niya. Niluma na ng panahon. Parang pinunit mula sa isang luma at basang dyaryo. May sulat. Nanginginig ang kamay kong kinuha yon. May nawawala. Hindi hayop ang may gawa. Nanindig ang balahibo ko. Tumingala ako sa matanda, pero hindi pa rin siya nagsasalita. Nang maramdaman niyang titig na titig ako sa sugat niya sa labi, marahan siyang tumango. Doon ko lang napansin, wala siyang dila. Kayo po ba si Mang Tomas? Nagangat siya ng daliri. Tumango. Isa, dalawa. Tapos tinuro ang likod ng gubat. Inabot niya ulit ang isa pang papel mula sa bag niya. Larawan naman yun. Drawing. Bilog na parang gubat tapos may mga X. 3. 3 marka. 3 nawala. Ibig niyong sabihin, may susunod pa? Tumango siya ulit. Mas mabilis ngayon. Tapos tinuro ako. Tinuro ang paligid ng kubo. Tapos ang langit. Para bang sinasabing nagbabantay sila. Naririnig nila. Ano yun? Pero si Mang Tomas hindi natinag. Tinalikuran niya lang ako at umalis. Bago siya tuluyang mawala, nilingon niya ako. Matalim niya akong tinitigan. Tapos marahang tumango. Parang babala. Hindi ko pa rin siya kilala. Hindi ko alam kung ano yung mga pinakita niya. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi siya lumapit para makipagkwentuhan. Lumapit siya kasi alam niyang may paparating. Laura, Rafael, saan ka ba galing? sa labas ng barangay nagbabantay ako. May kutob na kasi ako kagabi pa eh. May nakita ka ba? Hindi ako nakakita. Si Ella. Si Ella? Ano nangyari sa kanya? Nakita niya ako. Sinugod niya ako habang umiiyak. Galit na galit siya. Hindi ko na siya mapigilan, Laura. Si Lolita. Nung meron kay Lolita? Nawawala siya. Ang sabi ni Ella, huli siyang nakita sa palayan kaninang madaling araw. May narinig silang sigaw. Pagdating nila, wala na. Dugo na lang ang naiwan. Hindi totoo yan. Hindi siya lalabas nang hindi nagpapaalam. Hindi siya mawawala ng gano'n na lang. Laura, Hindi mo ba sinabi, Rafael? Hindi mo ba sinabi na hindi mo na sila hawak? sinabi ko. Pero hindi pa rin ako pinaniwalaan. At ngayon, ikaw na ang tinamaan. Doon na ako tuluyang nanghina. Parang may gumuhit na malamig sa pagitan naming dalawa. Hindi lang si Lolita ang nawala. Pakiramdam ko, pati ako. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakaupo. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko na hindi pa tapos ang lahat. Pero mas lalong hindi ko alam kung paano pa ako magtitiwala. Kung kahit sariling kapatid ko, kinuha na rin nila. Laura, Malis ka na muna. hindi kita kayang iwan ngayon. Di ba ginawa mo na yun kanina? Hindi ako aalis para lang takasan ka. Magbabantay ako. Pero wala ka pa rin nagawa. Kahit na ikaw yung pinuno. Kahit ikaw yung nagsabing poprotektahan mo ko. Pati kapatid ko, kinuha pa rin nila. May dapat kang malaman. Mas masakit ba dyan kaysa sa pagkawala ng kapatid ko? Hindi lahat ng aswang ay kakampi ko. Hindi lahat sumusunod sa akin. Ano ibig mong sabihin? Matagal nang may gustong humiwalay sa pamumuno ko. Matagal ko nang nararamdaman. Pero hindi ko alam na aabot sa ganito. Sabihin mo na lang kung sino.
Si Gael. Gael? Matagal na siyang kasama ng papa ko. Noon pa man. Nung ako na ang pinuno, siya yung pinakaunang tumutol. Ayaw niya sa batas. Ayaw niyang tigilan ng pagkain ng tao. Pero tiniis ko kasi akala ko makikinig siya eh. Hanggang sa dumating ka. Bakit ako? Dahil alam niyang importante ka sa akin at para sa kanya, kahinaan yon. Para sa kanya, kahihiyan. Isang pinuno na nagmahal ng tao. Simula na dumating ka, mas naging lantad ang galaw niya. Unti-unti niyang kinakalaban ang pamumuno ko. Lumagawa siya ng sarili niyang batas. Nang bubuyo ng iba naming lahi para pumatay ng tao. Kaya pala hindi na kayo tahimik. Kaya pala may mga nawala. Kaya pala palaging maingay dito tuwing gabi. Si Gael, siya ang may gawa nun. Hindi ko to sinabi para malinis ang pangalan ko. Gusto ko lang malaman mo. Hindi akong kalaban mo dito, Laura. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang malamig na plano ni Gael o ang ideyang kahit si Rafael hindi na kayang pigilan ang sarili niyang mundo. Kung alam mo may ganito, bakit hindi mo ako binalaan? Dahil umaasa ako matatapos to ng hindi nagkakasakitan. Pero nagkamali ako. Oo, nagkamali ka. Pero hindi pa huli ang lahat. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kanino pa ako kakampi. Lahat ng sandalan ko, parang nawawala isa-isa. Kung papayag ka, sumama ka sa akin. Hanapin natin si Gael para tapusin to. Pagkatapos naming mag-usap ni Rafael, lumabas ako. Hindi para tumakas, kundi para makahinga. Para lang makalayo, kahit sandali sa gulo sa loob. Pero kahit anong iwas ko, hindi talaga ako tinatantanan ng paalala. Sa may likod ng kubo, nakita ko yun. Isang bakas ng bagong dugo. Hindi to galing sa akin. Sinundan ko ang bakas. Mula sa damuhan patungo sa mga ugat ng puno. Pababa, paikot. Hanggang sa parang may dumaan. May gumapang, may dumukot. Sino yan? May aninong unti-unting lumitaw sa likod ng puno. Mabagal ang kilos niya at may baston. Siya ulit, si Mang Tomas. Hindi ko alam kung paano bigla na lang siyang sumusulpot. May nakita na naman kayo. Binigay niya sa akin yung papel na may guhit ng mukha. Mapula at galit ang mga mata. Punit ang balat. Guhit ng isang nilalang. Sino to? May binigay ulit siyang papel. Pangalawang guhit. Larawan ng dalawang nilalang. Isa si Rafael. Yung isa, halos magkapareho. Pero mas matanda, mas mabangis. Tiningnan ako ni Mang Tomas, tumango. Tapos tinuro yung mas matanda sa papel. Si Gael. Yung tinutukoy ni Rafael. Yung dating kanang kamay. Kung ito yung itsura niya ngayon, ibig sabihin, matagal na siya naghahanda. Matagal niya nang hinihintay ito. Tumingin ulit sa akin si Mang Tomas. Matalim. Parang sinasabing hindi pa tapos. Hindi pa yon ang pinakamasama. Kailangan naming mauna bago siya. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun, Madam Venus. Dahil doon ko siya unang nakita, si Gael. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya habang nakatayo sa ibabaw ng isang malaking ugat ng puno na may nakapulupot na ahas. Ang mga mata niyang nagliliwanag. Mga mata ng aswang na gutom. Nagkatotoo ka talagang hinala ko. Nandito ang kahinaan mo. Umalis na kayo rito. Wala kayong karapatang pumasok sa lugar na to. Lugar natin to, Rafael. At alam mong matagal na akong naghihintay ng oras na to. Matagal na akong naghihintay na magkamali ka. Ayoko nagdahas pero wag mong ipilit ka eh. Dahil mas pinili mong mahalin ng isang tao
kaysa ipaglaban ang sarili mong lahi. Tao ang dahilan kung bakit tayo natatago. Kaya tayo pinapatay. Kaya tayo nagugutom. At ngayon, ang pinuno natin ay may iniibig na isa sa kanila. Kahiya-hiya. Kung pagiging aswang ang sukatan ng dahas at gutom, hindi ako kagaya ninyo. Kaya nga dapat ka ng palitan. Pati mga walang laban itatamay mo. Lahat ng tao pumapasok sa kagubatang ito pagkain. At yung babaeng pinili mong mahalin, simula siya ng katapusan mo. Hawak ko ang tiyan ko. Ramdam kong may gumagalaw sa paligid. Parang binubulungan ng hangin. Hindi ako makagalaw. Laura, takbo! Nagulat ako sa isang aswang na sumugod. Isang matinis na sigaw ang narinig ko. Tapos may humarang. Nakita kong tumilapon ang aswang sa isang puno. Narinig ko ang tunog ng baston sa lupa. Bumalik si Mang Tomas. Nakaangat ang kamay. May hawak na anting-anting. Nagsindi ng insenso. Nagsulat ng bilog sa lupa gamit ang abo. Hindi na ako nagulat. Si Mang Tomas, bumalik siya. At alam ko, oras na. Bumalik na kayo sa lugar ninyo habang kaya pa. Kapag pinalibutan na tayo ng mga alitap-tap ni Mang Tomas, wala nang atrasan to. Mas lalo nang walang atrasan, Rafael. Dahil ngayong gabi, magpapakain kami. Doon ko lang naramdaman ang tunay na takot. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng taong nasa paligid. At para sa taong iniibig ko, kahit halimaw siya sa paningin ng iba. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Parang hindi na yon ang gubat na kinasanayan ko. Nababali ang mga sanga, may dugo sa putik, may mga sigaw sa dilim. Tao, halimaw, at yung nasa pagitan. Si Rafael, nasa gitna ng lahat. At si Gael, palapit ng palapit sa kanya. Ay wala ka na sa taas. Wala ka na rin silbi, Rafael. Papatayin kita. At pagkatapos siyang babaeng iniiyakan mo, Piliin mong umatras, Kyle. Huling beses ko na to. wala nang atrasan. Tumalsik si Rafael pero agad siyang bumangon. May sugat sa braso niya. Pero hindi siya umatras. Hindi ko alam kung paano siya lumalaban. Pero para siyang hayop na marunong magmahal. Hindi mo ko kayang talunan. Hindi mo kayang patayin ang lahi mo. Kaya nga, mas mabigat to. Hindi lahat ng halimaw dapat patayin. Pero yung katulad mo na hindi marunong makinig ang dapat mawala. Kahit patayin mo ko, may iba pang kagaya ko. Hindi mo mapipigilan ang gutom. Hindi ko sinubukan pigilan ang gutom. Sinubukan kong turuan kayo na piliin kung saan tayo dapat mabuhay. Hindi ang pumatay. Malakas na sumigaw si Rafael. Umilaw ang anting-anting at kumalat ang liwanag sa paligid. Kumawala si Gael. Napaatras ang iba pang mga aswang. Pero may sumabog sa hangin. Umangat lahat ng lupa at alikabok. Tumakbo paalis ang ibang kampo ni Gael. Takot, sugatan, gutom. Pero hindi lumaban si Gael. Hindi rin siya umalis. Tumingin lang siya kay Rafael at ngumiti ng mapait. Sa uli, papatayin ka rin ang kabaitan mo. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa maging kagaya mo. Hindi siya pinatay ni Rafael. Pero naramdaman ko ang bigat ng parusa niya. Pinagbawalan si Gael na makapagbagong anyo. Wala na siyang lahi. Wala na siyang tahanan. Wala na siyang mukha. Hindi pa to tapos. Noong gabing yon natapos ang digmaan. Pero nagsimula ang mas mabigat na tanong. Saan ba talaga ang tahanan ko? Tahimik na ulit ang gubat, pero hindi na yon ang katahimikang kinagisnan ko. Tahimik kasi pagod na ang lahat. Tahimik kasi may nawala. Tahimik kasi may nagbago. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung ano nga hanapin. Pero yung katawan ko, parang hinahatak palapit sa kanya. Sa dulo ng gubat ko siya nakita, basa ang damit. May dugo sa braso.
Nakatayo lang siya sa gitna at walang imik. Rafael, Buhay ka. dahil sa'yo. Kulang pa yung ginawa ko. Rafael, Bakit kahit ilang beses kong pilitin na gawin ang tama, palaging may nasasaktan? hindi mo kasalanan yung ginawa ni Gael. Pero akong pinuno nila. Ako yung dapat pumigil sa kanya. Pero ako pa rin yung dahilan kung bakit siya nagrebelde. Hindi ikaw ang dahilan. Nagkataon lang na ikaw yung pinili niyang panagutin. Gusto ko lang namang mamuhay ng tahimik eh. Mamili para sa sarili ko. Pero bawat akbang ko palayo sa kagat ng lahi namin, parang mas nalulunod ako. Hindi mo kailangan buhatin lahat. Ano kung ikaw rin? Madamay. Masaktan. Mawala ka rin kagaya ng iba. Hindi mo ko kailangang ilayo para lang hindi mo ako masaktan. Papatayin ko si Gael kung kinakailangan. Pero pinipili kong hindi. Hindi dahil sa awa. Kundi dahil pag pinatay ko siya, baka tuluyan ko nang makalimutan kung sino ako. Rafael, Takot ako, Laura. Takot ako sa kabila ng lahat ng pinili ko, baka sa uli. Mawalan pa rin ako na karapatang piliin ka. kung yun ang iniisip mo, Rafael, piliin mo lang ako ngayon. Kasi pinipili pa rin kita. Pagod na ako, Laura. Pagod na rin ako. Unti-unti akong lumapit kay Rafael at saka siya niyakap. Basang-basa kami pareho. Walang nagsasalita sa amin, ni wala rin gumagalaw. Pero yung yakap namin sa isa't isa, parang may pinangahawakan. Bumalik ako sa barangay namin. Hindi naman ako umaasa na tatanggapin pa rin nila ako, Madam Venus. Pero iba pa rin pala yung kirot pag nasa harapan mo na ang totoo. Iba na ang tingin nila sa akin. Iba na yung mga mata. Mas matalim pa kesa nung kumalat na nabuntis ako't hindi pinanindigan. Pero kahit ganun, sinubukan ko pa rin. Baka sakaling may natira pa. Ma, Anong ginagawa mo rito? gusto ko na pong umuwi, Ma. Sinabi ko na, Laura, di ba? Ayoko na makita ang pagmumukha mo eh. Wala na akong anak dahil pareho na silang patay. Ma, hindi. Nandito pa po ako. Gusto ko na pong umuwi rito, Ma. Umalis ka na rito. Ma, please. Hindi ko na kaya mag-isa. Takot na ako, Ma. Sana, inisip mo yan bago ka nahulog sa aswang na yon, Laura. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin mawalan ng anak? Kung hindi mo ako sinaway, sana okay pa tayo. Sana nandito ka pa. At sana, hindi namatay si Lolita. Hindi po kasalanan ni Rafael yun, Ma. Siyang pumrotekta sa akin. Eh bakit nandito ka pa? Ha? Umalis ka na. Tama si Ele. Nabilog na ng halimaw na yun yung ulo mo. Hindi na ikaw ang anak ko. Hindi na ikaw si Laura. Para akong binalik sa umpisa. Noong gabing itinakwil din ako dahil nabuntis ako ng walang ama. Ang kaibahan lang, kung hirap akong tanggapin noon, Madam Venus, ngayon, ang dali na lang. Hindi ko na nakausap si Ella dahil wala na ring tao sa bahay nila. Hindi ko alam kung umalis ba sa San Gabriel o nagtago lang. Alin man doon, ang mahalaga na lang sa akin, may babalikan ako noon. Dahil bumalik ako sa gubat, kung saan dama kong tanggap ako at hindi kailanman nahusgahan. At hindi ko kailangan mamilit ng kahit sino para mahalin ako. Bumalik ka. Wala na akong babalikan sa amin, Rafael. Alam kong masakit. Ganyan din yung naramdaman ko nung tinalikuran ako ng grupo nila Gael. Alam kong hindi ito ang gusto mong marinig pero laking pasasalamat ko kasi pinili mo pa rin bumalik dito.
Tumungo lang ako. Wala na akong lakas para magpaliwanag. Hindi ko rin alam kung ano bang dapat kong sabihin. Pero nung lumapit siya at iniabot ang kamay ko, parang biglang gumaan kahit papano. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang meron dito para sa'yo. Pero kung papayag ka, gusto kong simulan ulit natin. Tayong dalawa sa mundo natin. Hindi ko alam kung tama to. Pero ito lang yung lugar na hindi ako itinaboy. Dinala niya ako sa gitna ng gubat. May ilang mga nilalang sa paligid. Hindi na nagtatago. Tahimik lang silang nakatingin. May mga ilaw ng alitap-tap, mga dahong tinahip ng hangin. May isang matandang lumapit sa amin. Wala siyang sinabi. Pero may hawak siyang lumang tela. Iniabot niya ito kay Rafael. Tumango si Rafael, tapos hinawakan niya ulit ang kamay ko. Wala tayong simbahan. Walang bisita. Pero kung papayag ka, Laura, sa gabing to, gusto kong ikaw na ang kasama ko sa lahat ng bagay. Hindi ako nagsalita. Pero hindi ko na rin binitawan ang kamay niya. Doon kami tumayo. Sa harap ng mga matang hindi ko man kilala, pero hindi rin ako hinusgahan. Nagpalit kami ng big kiss. Lumang tela lang, walang singsing. Pero sapat na yun. Nagkatinginan kami. Walang drama, walang luha. Pero alam kong pareho naming pinili yun. At siya ang pinili ko. Handa ka na? Matagal na. Gabi na noon, nasa burol kami. Doon sa pinakatuktok ng gubat. Nakatingin ako sa malayo, sa mga ilaw ng barangay. Tahimik lang si Rafael sa tabi ko. Hawak niya yung kamay ko. At sa paligid namin, mga matang nagliliwanag sa dilim. Dati kinatatakutan ko sila. Pero naging bahagi na ako ng mundo nila. Hindi ako naging reyna. Pero doon, hindi ko kailangang humingi ng paumanhin para sa kung sino ako o para sa kung sino ang minahal ko. Salamat kasi tinanggap mo ko, Laura. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Madam Venus. Kung tatanungin ninyo ang kalagayan ko, masaya naman po kami ni Rafael. Tahimik na rin ang San Gabriel at wala na akong naging balita sa pamilya ko mula nang umalis ako sa barangay namin. Nanganak na rin ako ng isang batang babae. Ang pangalan niya ay Lilo. Hindi na rin kami nagkausap pa ni Ella. Pero ayos na rin sa akin. Natutunan kong baka may dumadaan lang sa buhay natin para may matutunan tayo sa kanila. Si Gael, hindi na rin siya bumalik. Pero alam namin na baka naghihintay pa rin siya ng pagkakataon na hindi naman na darating. At sa mga nakikinig, sana may matutunan kayo sa kwento namin. Kung sakaling mapili ang kwento ko, may katanungan ako na sana'y masagot niyo sa comment section. Kung ikaw ako, saan ka uuwi? Sa mundong nagtakwil sa'yo? O sa lugar na pinili ka kahit hindi ka na karapat-dapat piliin?